God is good all the time. So, paano nga ba natin malalaman na healthy tayo? So, syempre, educate ourselves para manatiling malusog at maayos ang ating kalusugan. Dahil kapag maganda ang ating kalusugan, hindi man siguro tayo yung pinakamayaman, maituturing na isa tayong pinakamayaman sa buong mundo. So, the best vitamin C in the world is here na syempre makakatulong magpahaba ng buhay ng tao at magtanggal ng karamdaman to finally hindi na ulit tayo magkakasakit pa. So, C+ tayo na isang amazing product na may amazing na pangyayari na na-prove noong 1931 at isang dalubhasang doktor ang binigyan ng pinakamataas na award. Diba po? So, ibig sabihin, pinakamataas na award, German 1931 Nobel Prize winner, Dr. Otto Heinrich Warburg. Siya po yung nakadiskubre ng isang alkaline product dahil siya po ay isa, bukod sa pagiging doktor, siya din po ay isang scientist. So, ang sabi niya, walang mananahang sakit sa ginawang alkalinity. Dahil ang alkalinity pa lang ito ang pumipigil or pumuputol sa pinagmumula ng sakit, lalong-lalo na po ang cancer. So, ang tanong, ano nga ba ang reason kung bakit ang tao ay maagang namamatay at kung bakit ang tao ay mabilis tumanda? So, dito po, ilalaborate ko sa inyo na ang reason pala ng premature aging in death is acidity. So, ang sabi ni Dr. Leonard Caldwell, change our body from acidic to alkaline. So, ang cancer pala is pwede siyang ma-cure ng 2 to 6 weeks using alternative medicine. So, tama po yung sabi ni Dr. Heinrich Warburg saka ni Dr. Leonard Caldwell na ang reason pala ng premature aging in death is acidity. Na kapag acidic ang katawan natin, pwede natin tong pakyawin lahat ng sakit. So, kapag acidic din yung katawan natin, ito din yung bumabagsak yung immune system at lahat ng sakit ay pwedeng dumapo sa katawan natin, lalong-lalo na po sa panahon ngayon na marami na namang virus na nakapalibot sa ating paligid. So, ano ang nagiging dahilan kung bakit nagiging acidic ang isang tao? Hindi tamang pagkain. Walang exercise, pag-inom ng alak ng walang laman ng tiyan, ang pagpapagutom, pagpupuyat, at lalong-lalo na po ang paninigarilyo. So, dito po, titingnan natin, meron po kaming gagawin na ilalaborate sa inyo kung ano po yung maitutulong, kung paano po natin malalaman kung acidic and alkaline. But now, I will show the actual demonstration that this product will be the one selling speaking itself na kayang makita ang magandang effect or result sa atin, sa katawan natin. Kasi sa panahon ngayon na sobrang flooded na po ang mga supplements at products sa market, so bakit kailangan natin magbenta nang hindi naman masyadong hindi siya ganun kagandahan? So, piliin natin yung produkto na mas merong maganda, super ganda. Kasi po, hindi tayo mahihiyang magbenta at hindi tayo mahihirapang magbenta. So, here we go po, start na po natin yung ating actual demonstration. So, kung nakikita nyo po dito sa aking harapan, meron tayong pH measuring guide and meron tayong pH tester na magagamit. Ito pong pH tester, potential hydrogen na ito, dito natin makikita kung ano yung sukat ng alkaline or acidic yung tubig na iinumin natin or gagamitin. So, kung nakikita nyo po, itong baso na nasa harapan ko, ito po, pwede ko siyang i-represent sa katawan ng baby. Bakit ko po sa baby inire-represent? Dahil ang baby po ay napakalinis pa ng katawan, hindi pa siya kumakain, hindi pa siya umiinom. So, ang basong to, nire-represent ko sa katawan ng bata, and itong water na gagamitin ko, ito po ay inire-represent ko doon sa loob ng katawan ng bata. So, kung titingnan po natin, napakalinis pa ng katawan ng bata. Wala pa siyang acid. So, titingnan natin, papatakan natin siya ng pH solution kung acidic or alkaline yung kanyang katawan. So, ayan po. Ano po yung kulay ng katawan ng ating baby? So, acidic po siya. So, tayo po kasi,
pansinin nyo po, ang baby hindi pa kumakain, hindi pa inom. Bakit siya acidic? Kasi po, during na pinagbubuntis pa lang siya ng nanay niya, yung nanay niya ay kumakain din ng acidic na pagkain, uminom ng acidic na inumin. Syempre, nagpupuyat lalo sa gabi, ang buntis, madalas umihi. So, kaya po, ang baby, paglabas, nagiging acidic na po. So, kung titingnan po natin dito, bilong po siya sa acidic. So, ang tanong, habang lumalaki ba yung bata, ano po ba yung pinapainom natin sa kanila? So, tayo ngayon, ang pinapainom natin sa bata, para uminom lang or kumain, papainumin natin sila ng may mga kulay na inumin. Ang mga juices, soda, tuwan-tuwa tayo. Tingnan natin kasi umiinom ang ating mga anak. So, tingnan natin kung ano yung magiging effect, result ng iinumin o pinapainom natin sa baby or sa bata or tayo mismo, i-general na lang natin, umiinom na tayo ng soda. Di ba po? Lalo po sa mga driver, sa may mga trabahong mabibigat, umiinom po ng mga energy drink. So, ito na po yung katawan ng bata habang lumalaki. So, sobrang acidic na po siya. So, kapag ganito na yung katawan, ano na po, nag-i-start na po yung sakit. So, ano yung sakit na to? Pag acidic na tayo, nandyan na po yung sakit ng tiyan. Naninikip na yung dibdib, palagi na may kabag yung bata, may ulcer na, madalas na pagkahilo. Hindi natutunawan ng pagkain, nagiging bloated. Tapos, nagkakaroon na rin po siya ng heartburn. Kasi po, ang heartburn nakukuha to dun sa mga taong bagong kain, umihiga kaagad. So, si heartburn po, ito yung pagtaas ng acid mula sa tiyan patungo sa dibdib hanggang sa hindi ka na makahinga and ang ating acid reflux na parang sinasakal ka sa lalamunan. So, pinainom na natin ng soda. Ngayon po, habang nagbibinata, habang nagdadalaga, ano po yung iniinom natin? Sabi nga, ito yung isa sa ginagamit na inumin para daw makalimot. Na akala natin, yung iniinom natin, makakalimot, panandali ang limot lang po niyan. Pero ang hindi natin alam, nadadagdagan pa yung magiging problema natin, lalo na po sa ating kalusugan. So, kung nakita po natin ito yung isang inumin na nakakalasing. So, i-represent po niyan, titingnan po natin kung ano yung outcome. So, ayan na po, uminom ka na ng soda, uminom ka na ng energy, uminom ka pa ng produkto na pang nakakalasing, naninigarilyo ka pa. So, ito na po yung katawan natin. Sobrang acidic na po, lahat na ng sakit pinakyaw natin. So, kung nakikita nyo po, itong isang produkto na to, ito po ay isang panglinis ng CR. Na kapag ito, tumalsik sa katawan ko, pwede po akong masugatan or pwedeng maluto yung balat ko. Ang nire-represent po nito, ito na po yung acid. Dahil inom ka na ng acidic na tubig, kumain ka na ng acidic, uminom ka ng soda, energy drink, natuto kang magbisyo, nanigarilyo. So, ang nire-represent po nito, ito na yung kidney failure, cancer, diabetes, dinadialysis. Ito na po siya. So, titingnan po natin kung ano yung outcome sa katawan na natin ng mga drinks na ininom natin. So, ayan po siya. So, mas naging acidic. Lahat talaga ng sakit, papakyawin at pinakyaw na natin. So, ang tanong dito, kapag may sakit na tayo, saan tayo pumupunta? Nagpapa-check up tayo sa doktor. So, ano ang sabi ng doktor? Mag-water therapy po tayo. So, mag-water therapy tayo. Kasi sabi nga, pag water therapy, unti-unti din nakakatulong. Maglinis dahil tayo ay iihi. So, meron naman na bago. Ang tanong, ano bang ibinibigay din ng doktor kapag pinakyaw mo na din sakit? Kasi sabi, pag may sakit ka, umihina na yung immune system. Bibigyan tayo ng vitamins. So, hindi ko na lang din po babanggitin yung vitamins na yon. So, pag take po natin ng vitamins, gumaling po kaya tayo? Yung acidic po natin katawan, naging alkaline po kaya? Hindi po, di ba? Nandyan pa rin yung sakit na nanatiling sakit pa rin. So, subukan po natin ang ating C+ tayo. Di ba? Sabi nga, ang C+ tayo ay nakakatulong para mag-neutralize ng acid sa ating katawan para lahat ng sakit natin ay mawala at lahat ng sakit natin at lahat ng acidic sa katawan natin ay kaya niyang i-neutralize. So, kung napapansin po natin, ayan, bumubula po yung tubig. Ibig sabihin po yung acid, unti-unti pong tinatanggal ng ating C+
tayo. So, ang tanong dito, ma'am, uminom na ako ng C plus tayo. Okay lang po ba uminom ulit ako ng soda? Okay lang po ba uminom ulit ako ng energy drink? Okay lang po ba uminom ako ng juice? Okay lang po ba na uminom ulit ako ng nakakalasing na inumin dahil ang tropa ko hindi ako tinitigilan? So, susubukan po natin ngayon. Ipapakita ko po sa inyo yung actual na pagpatak ng ating soda, yung actual na pagpatak ng ating nakakalasing na inumin. Ayan na po yung katawan natin. So, ang tanong, kapag ganito yung katawan mo, may sakit ka pa ba o wala? Di ba po? So, susubukan natin kung sa pag-inom natin ng soda at pag-inom natin ng inuming nakakalasing, kung magkakasakit ka pa rin. So, ayan po. Palakpakan po natin. Kasi, kahit po pala tayo uminom ng soda, uminom tayo ng energy drink, uminom tayo ng mga inuming acidic at ma-acidic na pagkain, uminom tayo ng isang inumin na nakakalasing, nananatili pong may protection yung katawan natin. So, di ba po? Ang reason ng premature aging in death is acidity, not anymore, not this time. Meron na po tayong C plus tayo. So, maraming salamat po, and to God be the glory.